Opo, baka hindi po kayo maniwala kung ano yung sasabihin ko sa inyo. Baka masya kayo eh. Bakit po? Hindi ka pa mamatay. Sinabi ng anak niya yun? Pumunta kang highway, magpasagasa ka. Sinabi niya yun? Opo. Bakit ganun? Napakasakit. Pinalaki ko sila. Inaruga. Kahit anong trabaho, pinasok ko. Naging dugo man ang pawis ko. Opo. Ito yung sukli nila. Paano niya nasabi yun, tay? Sarili niyang ama Pinuntahan ako dito. Naway ako. Mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang umaga na naman po sa atin lahat. Mga kababayan, mga kabarangay, saan man po kayo naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang buhay po sa atin lahat. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At kung ang Team Daddy Frankie, mga kababayan, ay nandito po ang team ngayon sa Bataan, Barangay Imelda, Sitio, Batol, mga kababayan. At kung nagtataka kayo, mga kababayan, ay may baka hindi pa nakakilala sa nasa bandang kaliwa ko. Siya po kuya rin namin. Ito po yung sinasabi ko na we are 5 brothers and 1 sister. At si Kuya Ed po ay nandito sa Bataan at siya po ang nag-invite sa amin para pasyalan yung mga kabarangay niya dito, kababayan niya dito. At masarap sa pakiramdam na ganitong nangyayari, na kaming magkakapatid ay kahit maging sila, hindi lang po ako, maging ang aking mga kuya ay tumutulong sa Team Daddy Frankie at ina-assist tayo. At hindi lang sa pag-assist, mga kababayan, sila rin po yung nagbigay ng accommodation, yung pagkain namin. Kaya thank you po kay Kuya Ed at saka sa kanyang butihing asawa, si Ate Arcelia. Salamat. At syempre, bago tayo magtuloy-tuloy, mga kababayan, ay nanaisin ko rin na mag-thank you sa ating barangay captain dito at saka sa mga kagawad. Lahat po ng mga nag-assist, tumutulong, nagga-guide para sa kaligtasan ng lahat. So mga kababayan, bago tayo magtuloy-tuloy at baka humaba masyado, diretso tayo at samahan tayo ni Kuya Ed doon sa inilalapit niya sa atin. Kuya, paki-assist kung nasaan po. Ayan. Ano yung tutulungan natin dito, Kuya? Lola o lolo? Lolo. Lolo. Sige. Sige, Kuya. Ingat kayo dyan, no? Bakit? Dito ang bahay nila. May sandok pa. Tao po. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Nakikipaglaban. Nakikipaglaban. Sinong kalaban nyo po? Si kamatayan. Sa kamatayan. Huwag naman ganon. Pwede po ba kaming pumasok, Lo? Opo. Ayan. Ayan. Sige, Lo, ha. Pasok po ako. Opo. Ayan. Iurong ko lang ng konti yung kurtina mo, Lo, para hindi madilim, no? Opo. Ay, ba't umiiyak na si Lolo? Hindi ba may push? Ha? Hindi na po may baluktot. Hindi mo na maibaluktot yung kamay mo. Mata ko bulag na. Mata nyo bulag na. Bakit na bulag po? No. Wala man akong panggamot. Papatingin dyan. Gamot. Wala nang gamot. Wala naman ako. Ito, sa inyo po yata to, Lo. Sandok, nandyan sa labas. Hindi naman ako makabili ng gamot. Hindi kayo makabili ng gamot. Wala ako pambili. Hindi naman ako Lo. buhay na. No, bago ang lahat, magpapakilala po muna ako. Kilala nyo po ba ako? Hindi ko naman po kayo nahayaan Hindi nyo na ako naianinag. Nababusisan ko lang kayo. Nabubusisan nyo lang. Pero naririnig nyo na po ba ang pangalang Daddy Frankie? Opo. Ay, salamat sa Panginoon. Sa YouTube yata yan. Sa YouTube. May cellphone po ba kayo? Meron po. Tawag-tawag sa kay Abay. Pagtawag sa Abay ko, pinukumusta ako. sa mga kapitbahay. Hindi po, sa abay ko, sa Pampanga, pinukumusta ako kung ano kalagayan ko. Abay, asawa. Opo. Nasaan po ba asawa nyo? Nasa Pampanga po. Ilan po anak nyo? Ano po yan, bali 7, wala na po yung 2, nag-asawa na eh. Bali yung kasama ko po rito, ano po kami, 5. 5 yung? Bali, yung 3 maliliit, tsaka isang malaking babae, 4. Opo. So, ang kasama nyo sa bahay na to, 5.
Hindi po, bali 4 lang po kami. 4 kayo. Oo, dahil doon sila nakatira isa eh. Ah, pero sa bahay na ito, ilan ang kasama nyo rito? Bali 4 po kami, dahil 3 yung anak. 3 yung anak. Yung- So dito kayo nakatira? Opo. Ba't parang ang gulo po? Wala po kami panggawa ng matinong bahay. Pagtyagaan na lang namin. Basta pag umulan, may masisilungan. Basta pag umaraw, may mapapamagihan. Maiba tayo, tay. Anong pangalan nyo po? Carlos po. Tatay Carlos. Opo. Ilang taon na po si Tatay Carlos? Magpi-59 na po. Buti Tatay Carlos, malakas pa yung pandinig. Malakas pa yung pandinig ni Tatay? Opo. Malakas pa. Nung kalakasan mo, tay, anong trabaho nyo po? Ano po ako, welder latero po. Diyan kay Jack Ilaya. Mhm. Mga equipment, mga bako, Oo. mga cowl, dump truck, Mm. mini dump truck. Hindi ko na po kaya magtrabaho dahil nga bigla ako nagkaganito. Ilang taon na ulit si Tatay? Magpi-59 po sa ADOS. Bata pa. Pero bakit ganun? Maagang... Hindi ko po alam. Tapos sadyang nagluluha po ba yung mata nyo o naiyak lang kayo? Hindi po. Talagang nagluluha po. Nagluluha. So ang sakit nyo po, ano po sakit nyo talaga? Sa atay po. Sa atay. Atay, tsaka creatinine, bato. Dapat sa ospital po kayo. Hindi naman, kaya ko naman eh. Hindi pa naman ako dialysis eh. Nilalabanan ko pa po, sir. Hindi po, hindi naman sa pag-dialysis. Kung ganyan po yung nararamdaman ninyo, Gusto ko lang po, yung ano ko po, yung paningin ko po, para makatulong ako sa mga anak ko. pero sa tingin ko tay, sa panahon na to, hindi muna yung pagtulong sa anak mo ang isipin nyo. Dapat ikaw muna ang tulungan ng mga anak nyo po. Eh nga pang mahirap eh. Iniwan nila ako eh. Ay, iniwan ka ng mga anak mo. Ba't mo naman nasabing iniwan ka tay? Di man ako pinapagamot, di man ako binibiling gamot. Asawa ko lang. Nasabi mo na ba yung... Alam ba ng mga anak mo yung ganyan sitwasyon? Oo, yung nasa gugo, baka hindi po kayo maniwala ko ano sasabihin ko sa inyo, baka masya kayo eh. Bakit po? Hindi ka pa mamatay. Sinabi ng anak niya yun? Pumunta kang highway, magpasagasa ka. Sinabi niya yun? Opo, Bakit ganun? napakasakit. Pinalaki ko sila, inaruga. Kahit anong trabaho, pinasok ko. Hindi dugo man ang pawis ko. Opo. Ito yung sukli nila. Paano niya nasabi yun tay? Sarili niyang ama tap... Pinuntahan ako dito, inaway ako. Bakit kanya inaway? Dahil doon sa anak kong lalaking grade 6. Opo. Sabi ko, huwag na kayong maingay, may sakit ako. Parang awa nyo na. Opo. Eh, ayaw nilang makinig sa akin. Sa gigil ko, naganon ko siya nung batutang plastic na yan, inalis ko. Mm-mm. Nagkasugat dito, sinabi ko, sinakal ko. Diyos ko po, hindi ka sinasakay. Nanggigil lang ako kahit tanungin niya yung bata. Oo. Ayun naman sinabi ng bata, matigas ang ulo namin eh. Nanggigil si Papa, kaya na ganyan kami. Pero ano yung bisinukli niya? Oo. Pinagmumura niya ako rito, nagtawag pa siya ng tsuhin niya. Pinsan ng asawa ko, pabubugbog pa ako, nakakakita ba ako, nakakasuntok ba ako? Tingnan niyo man po siya. Sa sitwasyon mong yan tay, malabo na yung paningin, di ka na makagalaw, pabugbog ka pa? Sabi ko nga, para ka lang na isa't kalahati. Paano ako makakalakan sa iyo? Hindi, para lang ako sumuntok sa hangin. Opo. At saka hindi dapat mag-away ang ano. No, Anong sinabi mo sa kanya tay, nung sinabi niya sa yung... minumura ako, sabi ko, wag mo akong murahin, di mo ko palamon. Eh, nagkikigil na ako, nakikita niya yung gamit ko. Kahit di ako nakakita, titirahin ko eh. Sobra na yung panlalait eh. Mm. Pero nanaig pa rin ng Panginoon Diyos sa akin. Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. Hirap na. Ano bang trabaho ng asawa niyo tay? Nangangatulong lang po. Ay, nangangatulong. Babysitter. Yata kami. Mm. Pagdating naman po namin sa bilihan ng gamot, sabi Diyos ko po, may iiyak ka sa presyo. 21,000, saan ko kukunin yun? Diyos ko po. Hindi naman siguro agad-agad yon. Hindi, sabi po ng doktor, isang buwan.
Sa isang buwan, opo. O, yun, Ganun po talaga. Ayun po yung 21,000. Iinumin mo sa loob ng isang buwan. Tapos babalik po ako kung ano yung naging Resulta sa atay. Doon pati sa creatinine. Opo. Ganun po talaga yun Ngayon kasi naman po, ang nangyari naman po, nabili namin, 1 lang pero yung 20 wala po. 1 lang. Opo. Ang pinapabili 21. Opo. Ang nabili nyo 1 1 lang. lang. So kulang pa ng 20. Isa ko kukunin po yun. Diyos. Talaga napakahirap pero no? Tapos wala na po yung ano. Sabi nila, lumapit daw ako sa kay Mayor. Opo. Paano ko lalapit nun? Diyos ko po. Sino makakasama ko? Tama po tayo. Kailangan lalapit po kayo sa mayor. Magsimula po kayo sa kapitan, kagawad, mayor. Sasamahan ka po ng asawa mo at anak mo. Kasi, tay. Dati po akong barangay assistant chief Opo. ng kapanahonan ni Bure. Opo. Dapat doon yung mga dating barangay servant na naglingkod, dapat tulungan naman nila. Opo. Pero tay, sa sitwasyon natin ngayon tay, marami talaga tutulong. Pero tayo po ang lalapit. Oo, totoo yun. Opo. Hindi Kaya naman po pwede sila- kayong pumunta sa ating butihing mayor. Kilala ko naman po ang mayor ninyo dito na napaka matulungin. Pero syempre, ang mayor, ang daming ginagawa rin. Oo. Pero pag kayo lumapit, hindi po kayo hihindian. Di ba? Kaya kausapin mo yung asawa mo tay, ipagpaliban muna yung trabaho niya para matulungan kayo kaysa ganyan po. Pero nakakapaglakad pa po kayo. Pag nawala na po yung yung sakit nitong dalawang to, nakakapaglakad naman po ako kahit hanggang highway. Kasi Oo. sabi sa akin hindi pa naman yung bato mo. Kasi mararamdaman mo ayan, tatay, kapag ka ikaw naglakad ng malayo, doon mo mararamdaman yung bato mo, pahina na. Nakakalakad pa po ako Oo. hanggang highway. So, may paraan pa tay, may chance pa para magamot yan sugat. No? Kasi kung dyan ka lang tay, sasabihin mo lang na nilalabanan mo, isa lang po ibig sabihin yan tay. Wala. Hinihintay mo lang yung kamatayan mo. No? Sorry tay sa word. Ilang beses na ako sinusundo rito. Maniwala kayo sa hindi. Ay ba, sino sumusundo sa'yo? Ilang beses na bago mamatay yung nandoon. Opo. Ako yung pinuntahan nun. Yung sumundo doon, ikaw ang unang sinundo. Oo. Ano sabi mo sa sumundo? Sabi, wag muna. Huwag muna. Dahil maliliit yung anak ko. Tapos maniwala kayo sa hindi ko kayo pinipilit. Opo. Ko ng dasal ng Latin. Opo. Yung Cristo Salvame, Cristo Salvame de Jesus. Opo. Pactum Nostrum, Igosum, Combades. O nawala siya, nandito siya, kulay aso lang mata niya. Hindi ko kayo maniwala kayo sa hindi. Opo. Tapos kinabukasan may namatay doon. Alulong yung aso kong putol ang buntot. Opo. Sabi ko may kukunin. Pag umalulong yun, alam ko na may kukunin. O may kinuha nga doon. Nadaanan nyo ba? May patay doon? Hindi ko napansin po. Pero tay, isa lang tatawagan natin. Sigad lang po. Opo, totoo At sigad po lang yun. po nakakaalam ng lahat, no? Opo, totoo. Sa edad nyong yan tay, malayo pa mararating. Sinabi nyo po. Kung pupunta ka po kayo sa pagamutan, tulungan kayo ng anak nyo, asawa nyo. No? So yon mga kababayan, mga kabarangay, no? Ito po yung napakahirap na sitwasyon ni tatay. Lalong-lalo na sa kanyang nararamdaman ayon sa kanyang mga kababayan, malabo na po yung kanyang paningin at hindi na niya naaninag ang ating mukha. At ang pinakamasakit doon, sa hirap ng kanilang buhay, kung makikita nyo itong bahay nila, talagang wala ng ayos, wala ng linis. Gaya na sinabi ni tatay, dahil sa kahirapan ng buhay. Pero matutulungan sana si tatay ng kanyang mga anak. Ang problema po, mismo ng kanyang anak ang nagtutulak para magpakamatay na lang daw ang kanyang ama. At sinabihan pa raw ang kanyang ama na punta na lang sa highway at magpasagasa. So gaano nga po ba kasakit bilang isang ama
na marinig mo sa iyong anak na yung anak mo'y pinalaki mo nung maliit pa halos hindi mo padapuan ng langaw, pero ngayon lumaki na ay ganun ang maririnig mo sa kanya. Bagamat hindi natin alam mga kababayan ang punot dulo, sabihin man natin may pagkakamali ang magulang, pero hindi pa rin sapat na dahilan para sabihan natin ang ating magulang ng masasakit at masamang salita. Diba? Kung ano man ang katayuan, kahinaan, kakulangan ng ating mga magulang, gaya ng lagi kong nababanggit sa aking mga vlog, hindi po natin sila pwedeng sisihin. Hindi po mababayaran ang pagsilang natin dito sa mundong ibabaw kung hindi dahil sa kanila wala tayo. Kaya mga kapatid, kung ano yung mga gawa natin, sana gawin natin sa ating mga magulang habang nandyan pa. Tay, anong naramdaman mo nung sinabihan ka ng anak mo Sakit. na magpakamatay ka na lang daw? Sinarado ko na lang yung pinto. Sinarado mo na lang yung pinto. Ayoko. Sinarado ko yung pinto, umalis ka na. Hindi ka na tao, demonyo ka na. Sabi ko gano'n sa kanya. Ano sabi ng nanay nung asawa nyo? Nagagalit siya pag uwi niya, sasampalin niya. Kaya lang sabi ko wag na, hayaan mo na. Yung anak nung yung yon, lalaki po yon. Bahay po yun. Babae yung nagsabi. Ang hirap pa nun, sir. Nag-asawa siya. Lahat binigay ko, nag-aaral. Kumakariting lang pala. Nung nag-aaral pa siya. Kasi nabuntis. Ang nakabuntis pa, sir. Ang trabaho. Ang pinakamakasakit, sir, nung nanganak, ako pa rin, 10,000 ang babayaran nila sa ospital. Ako pa rin ang tumulong, ako pa rin ang naglabas, tapos susukuli niya, punta akong highway, magpamatay ako. Ngayon, Diyos, sana yung konsensya nila. Yung isa, yung panganay kong lalaki, ilan na napundar na motor, 2, magaganda. Opo. Ibis na ako yung kasuhin kasi wala. Kagaya ngayon, linggo ngayon, sumahod yun, nagaling Maynila, nandito. Magmakita, bili man lang ako ng prutas sa saging. Samantalang nung sila, nung naliliit, sa totoo lang, kahit basura, pinulod ko, pumupunta ako ng tambakan ng basura sa Samal, sa Bukay, sa Urani, sa Hermosa. Opo. Mabuhay ko lang sila kahit na maging dugo man ang pawis ko. Pero ano yung sinukli nila sa akin? Andito ka ngayon. Nagtitiis. Andito, naghihintay ng kamatayan. Kaya nasabi ko sa kanila, pag ako naman ay gagantihan ko kayo, mumultuin ko kayo. Lagi akong mananaghoy sa inyo. Hindi ko... Tay, huwag mo na lang sabihin yun, Tay. Mag-pray ka na lang. Sabi ko lang yan, pero Oh, hindi ko kayang gawin yun dahil mga ano ko sila eh. yun. Sobra lang sama ng loob ko eh. Kaya mo nasabi yun. Totoo po yun, Tay. Ano't ano ang mangyari? Anak ko pa Hindi rin yan. matitiis ng magulang ang anak. Ay, Diyos ko po. Anak mo pa rin sila, ano? Ganun pala yung anak mong lalaki, may 2 motor. May trabaho sa Maynila. Maganda trabaho nun. 800 isang araw nun. Ay, yun naman pala, 800 per day. Tapos may motor pa, may hanap buhay. Dalawang Ba't ganun, Tay? Ba't ganun kaya ang naging nangyari? Bakit hindi ka man lang nila mabigyan, matulungan? Lagi nila sinasabi sa akin, lagi mo kami pinapalo. Lagi mo kami pinagagalitan, minumura. Sabi ko naman sa kanila, mga anak, umikutin nyo man ang buong Pilipinas. Walang magulang na hindi namalo ng anak. Tsaka walang magulang na namalo ng walang kasalanan ng anak. Nire-respeto ko lang kayo para bandang huli may respeto kayo, meron kayong takot. Kaya kami nung maliliit kami, mas malulupit pa ako. Binibitin pa kami ng patiorek. Opo. Dinidisiplina lang, no? Pero ano ginawa nila, itinanim nila sa isipan nila yun. Lagi nilang sinasabi yung binabanggit. Wala na akong magagawa, sir. Opo. Kung yun ang ano nila, yun ang karisma nila, wala na akong magagawa. Pero, Tay, huwag kang mawala ng pag-asa, ha?
Darating yung oras panahon, maiisip din ng mga anak mo pag nasagot na sila ng kanilang mga anak. Nabiyan na nga sila eh. Kailan pa kayo hihinang tawad dyan na tatay nyo? Kapag pantay na yung panyan, Opo. humihingi kayong tawad, nakahiga na sa kabaong yan. Wala na. Hindi na kayo maririnig niyan. Opo. Kaya, ang pagmamahal sa magulang, iparamdam habang nandyan pa. Ano po? Hindi na niya maririnig. Magsisi man sila. Hindi ko na maririnig yun. Kaya ako naman sir, di naman po ako takot mamatay. Bakit po kabo? Bakit po? Hindi na po ako magugutom. Hindi na po ako makakaranas ng mga sakit. Na umiiyak ako sa gabi. Oh, hindi na po ako mag-iisip ng problema. Opo. Hindi na po ako mauuhaw. Oh, doon na lang po ako sa imlayan. Hindi po ako natatakot mamatay kung ikakaloob ng Diyos. Mas gusto ko pang mamatay sa sakit kaysa mamatay sa kamay ng tao. Opo. Pero tay, lagi ka bang umiingin natin tay? 1, 2, Salamat po Diyos. 3, 4, 5, Salamat po. 6, 7, 8, Ano naman po kayo matulungan. 9, 10, 11, Salamat po. 12, 13, 14, Matitingnan na po yung 15. katawan lupa ko nito. 16, 17, 18, 19, Maraming 20. salamat po. Diyos ko po, maraming salamat po sa hulog ninyo dito. Tay!